Hey, hey, hey! Welcome to Infoverse! Busy sa cellphone. No phone zones. Mindful tayo sa paggamit. Goodbye productivity. I click there where I am. So ayan, bago tayo magsimula, bubunot muna tayo kung ano ba yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Ready na ba kayo? Yes na yan! Yes. Ano pa yung topic? Drum roll please! So ayan, ang nabunot kong topic ngayon ay Life in Information Age. So ready na ba kayo? So interesting! Alright! So ngayon, dito, chill lang tayo habang pinag-uusapan natin kung paano nga ba nakaka-apekto sa atin ang information age sa buhay natin. Kung good ba, or bad, or lahat ng in-between. Diba sobrang dami na magbago sa buhay natin simula nung dumating yung technology. Minsan sobrang helpful, minsan naman nakakabaliw. So ready na ba kayo pag-usapan natin ang tungkol sa information age? Yes, naman! Super excited! Ready! So, may mas ready pa to dahil we have some special guests. Drum roll please! Let's all welcome Alex! Hello Alex! We're super excited to have you with us today. Hi, Alex! Glad to be here. Ready for some tech talk. So before we dive in, quick trivia muna tayo. Alam niyo ba na Google processes over 8.5 billion searches per day? Grabe no? Sobrang bilis maghanap ng sagot ngayon. Like magic. Lahat talaga na i-search na, no? Yes, sobra. Isang click mo lang. Exactly, parang instant lahat. Kahit sa homework, di ba? No need for libraries, just type and boom, may sagot na. Let's look back naman about history. Alam niyo ba na bago pa man ma-invento yung computer, information was already being shared through traditional means like books and newspaper. Pero ang game big changer talaga is noong 1947 kasi na-invento na yung semiconductor transistor. Tama, yun na naging foundation ng modern computing. Doon noong 1950s nagsimula na ang paggamit ng mga computers, although sobrang laki at mahal pa ng mga ito. So, fast forward tayo ng 1970s. Dito, nagkaroon ng personal computers. Tapos, noong 1980s naman, nagkanauso na yung modern computing. And then, nag-boom yung internet noong 1990s. Di ba, nagsimula lang tayo sa dial-up connection, pero ngayon naman, sobrang bilis na ng internet natin. Tapos, alam nyo ba, nasend yung unang email noong 1971? Di ba ang galing? O alam nyo ba na ang internet na kilala natin ngayon was born in the early 90s with the launch of the World Wide Web, kaya naman sobrang laki ang impact nito sa tech, especially sa sharing and accessing information. So ano nga ba talaga yung information age? Ano mga ba yan? Sa madaling salita, ito yung panahon na kung saan yung information is naging sobrang accessible siya dahil sa advancement ng technology. Oo, lalo sa computers, internet, tsaka telecommunications. Oo, di ba yung parang lahat ng tanong natin meron na agad sa Google? Yes! Exactly, parang noon na kapag may research project ka, kailangan mo pang pumunta ng library. Pero ngayon, konting type lang sa search bar, parang magic, tapos na agad, abracadabra, homework complete. Sobrang convenient. Di ba noong 1990s lang nagsimula? Tapos, as tech evolved, nagkaroon na ng smartphones and social media. Grabe no? Ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang, nag-aaway-aaway pa tayo sa dial-up connection. So, okay, let's get personal. Ano yung mga nagbago sa buhay niyo simula na nagkaroon ng technology? So, good morning. My name is Irish F. Andresa and I'm from Vicente 2C English. So, technology helped me in creating a meaningful relationship with other people kahit na hindi ko sila nakikita. Personally, nagkaroon na kami ng connection through using social media, especially na I'm a K-pop fan and mostly yung mga friends ko talaga is galing sa online. So, technology yung tumulong sa akin para magkaroon kami ng connection and para magkaroon ako ng bagong kaibigan kahit na hindi ako nakikipag-meet sa kanila personally. Mas napadali yung communication natin. So, ayun, ang technology ay nakatulong sa akin as working student. Nag-sell ako through online ng mga products na makakatulong sa panggastos ko dito sa school. So, yun lang.
Nakatulong ang information technology sa ating mga mag-aaral sapagkat natutulungan tayo ito sa mga research natin. Ang mama ko ay isang OFW at because of technology, we got to keep our band together. Dahil sa internet, nagkakaroon kami ng conversations pa rin kahit nasa malayong location. Unahin ko na when it comes to shopping, dati pupunta pa tayong mall or supermarket, pero ngayon Shopee and Lazada lang andyan na. May free voucher and free shipping ka pa. True, lalo na sa navigation. Di ba, yung mga Google Maps or Waze, parang hindi ko na ma-imagine yung buhay ko kung wala yun. Literal na walang direction. Oo, parang hindi ko na nga alam kung paano mag-travel kung walang Waze. Ikaw, Alex, ano major change ang naibigay sa'yo ng technology? Well, siguro yung connection natin with people. Ang bilis na makipag-chat or makipag-video call kahit nasa ibang bansa ka na. It's amazing how tech bring us closer. Pero minsan ang ironic din, no? Lahat tayo magkakasama physically, pero lahat busy sa cellphone. Alam niyo ba, may nalaman ako. Ano yun? Oo. Pilitin mo ako. Sige Alam niyo na! ba na ang average screen time lang pala ng mga adults is 7 hours? Kaya naman, nag-interview kami ng random stranger at tinanong namin kung ano ang kanilang average screen time. And Ano yan? let's watch. 14 hours. 12 hours. 10 hours po. 13 hours. 8 hours. 7, I think. Study shows na heavy social media use is linked to higher risk of anxiety and depression, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, dapat maging mindful talaga tayo sa paggamit. Very mindful. True ka dyan. Kahit super useful na ang tech, kailangan pa din nating tandaan na meron itong limitation. Like, take breaks and huwag masyadong mag-overthink sa mga nakikita natin sa social media. Ngayon, di ba, we've become more dependent on technology sa communication, shopping, sa work, and even sa education natin. Pero alam nyo na, we should learn how to balance it. Tapos, narinig ko to sa isang expert yung 20-20-20 rule. Every 20 minutes, we should look 20 feet away for 20 seconds para daw sa eyes natin. Ganda ng tip na yan. True. Love that tip, and yeah, balance is key. Parang yoga lang yan, di ba? Kailangan mo ng flexibility para hindi ka matumba. Another thing is setting no phone zones. Parang dinner time is family time. No phones allowed while we're eating. Alam niyo naman, turn off notification to less distraction. Kasi nga, di ba, challenge din sa atin how to manage the overwhelming flow of information while we are connecting with others. Tama, ang ganda niyan. Di ba kasi minsan parang sasabog na yung utak natin dahil sa information na nababasa natin at napapakinggan sa social media. Oo, ang sakit kaya sa ulo nun. Sounds refreshing. Hamak mo yun, walang notification, tahimik, pero ang saya. Yan! Kaya dapat maging mindful tayo sa paggamit ng technology. Kasi malaki yung epekto nun sa buhay natin. Yeah. Speaking of balance, alam niyo ba yung mga taong nag-multitask? Yung tipong nag-meeting sila tapos nag-ML. Wow! Lakas! Parang ako lang. Oo nga, tapos biglang sorry boss, anong sinabi mo? Habang may boss fight pa. Parang, wait lang po. Tapos biglang nag-crash yung game. Ayun, goodbye productivity. At the end of the day naman, technology is just a tool. I click therefore I am, hindi ganon. Yeah, no. Sabi nga nila, technology should enhance life, not control it. Correct ka dyan! Tama ka dyan, kaya let's use it wisely. We just have to live with it while acknowledging the possible harms and challenges. Like avoiding the rabbit hole of TikTok at 3 AM. Trust me, it's a dark place. Oo. And remember, it's okay to disconnect sometimes. Ang importante naman kung paano, at alam natin kung paano gamitin. At kung ano yung impact natin ng technology sa ating buhay. So, that's it for today's episode. Sana marami kayo natutunan about navigating the digital world. And thank you sa guest natin na si Alex. So ayan, thanks for having me. It was a blast.
Stay connected, but don't forget to disconnect sometimes. Yes! And again, we are the Infobirds! Bye! Bye!